sa amin, ano ba itong Lucy Awards natin 2023 at paano natin ito sisimulan? Lucy Awards 2023. We are now on our third year na sinimulan po natin ang Lucy Awards prior pandemic 2019. At kami po ay binubuo ng limang council nung nag-start po tayo. Then comes the pandemic, medyo alam naman po natin na nung pandemic time ay medyo tagilid po ang lahat. Kaya po buti na lamang at nakabalik po tayo noong 2022, last year, ginanap po natin yung ating pong second Lucy Awards na meron po tayong 7 council naman. At dahil sa pagbabalik po natin, nakaisip po tayo ng idadagdag pang kategorya kasi meron po tayong 4 categories. So meron po tayong fashion and arts, meron po tayong sports, entertainment, and news, meron po tayong advocacy and service, then meron din po tayong business and lifestyle excellence category. Noong 2022 po, since nakaranas po tayo ng pandemya, nakaisip po ang council na magdagdag ng isang kategorya na kung saan po ay i-recognize natin yung mga maliliit na mga proyekto na ating pong mga kababayan na nagbigay po ng malaking tulong sa ating pong mga kababayan during the pandemic. Kaya po ginawa po natin or nag-recognize po tayo ng Gawad Lustre. So marami po tayong na-recognize sa mga small projects po from different parts of the Philippines para naman po mabigyan po sila ng recognition dun po sa kanilang ginawa para po sa ating pong mga kababayan. That comes third year na po natin ngayon, kaya naman po pinalawak pa po natin yung scope po ng ating pong recognition na kung saan meron na po tayong international affiliate. So meron na po tayong nakadesignate na mag-recognize naman po ng both local and international po na mga names. Yan po yung pinakabago natin ngayong taon na to. Sir, ibig sabihin, yung with international partners, paano na ho ang magiging process niya? May mga international awardees din po ba tayo na magkakaroon? Meron po. Actually po, yung ating pong Metro Fashion Ball na kung saan yung first po natin na part ng Lucy Awards, meron na po tayong mga international designers po na pupunta po ng Pilipinas para po mag-participate. Ayan. One coming from Vietnam, and the other one is from US naman po. Sir, nabanggit mo kanina na may mga madaragdag din. Prior to that, 4 pa lang yung una nating mga categories of awards. Ngayon ho ba, ano yung mga nadagdag? Ilan na sila? Actually, ganun pa rin, ni-retain pa rin natin yun, yung ating 4 categories, tapos yung ating Gawad Lustre. So we are still looking for some nominations para po doon sa ating pong Gawad Lustre. Sir, ang Gawad Lustre, anong magiging pagkakasalansan kung paano ba ibibigay yung Gawad Actually, Lustre? ito yung mga proyekto na maliliit na minsan hindi na natin napapansin, no? Pero merong mga laking impact, no, sa ating pong ekonomiya, sa ating pong mga kababayan. Yan po yung mga small projects na ginagawa po ng mga individuals. So sometimes may mga NGOs po tayo ng mga proyekto. Sir, balik lang ako doon sa international partnerships natin. Sir, ano mga bansa yung mga kasali dito sa nomination, sa mga pumipili? At saka, ano ba sila? Anong mga klaseng tao? Mga personality, Actually, meron what- tayong affiliate, no? Actually, yung DNG natin, Holiday from Bangkok, Thailand. So sila yung nakatutok naman para mag-check kung sino po yung mga pwede natin bigyang i-recognize natin. So they're coming from Thailand, pero po meron po tayong awardees na coming from Vietnam naman. Ito po yung mga nakasama na rin natin sa sa trabaho po natin abroad. So sila din po yung nagbigay ng recognition sa atin naman nung tayo po ay nasa ibang bansa. So, sir, tama, Vietnam at saka Thailand. Thailand po. Tapos So, meron po tayong US din. May US din ho na namimili rin ho, nagsasala doon sa mga awardee. How about, meron po kasi tayo sa Singapore din before, di ba? Yung mga sinasalihan natin. May Yes, partner rin ho yes. ba tayo sa Singapore? Hopefully, no, makakuha tayo. Actually, meron din tayong Malaysia, kaya lang wino-workout pa din natin. Glad ikaw. Sir, ano na lang po, for the record na lang, with these categories po, paano natin pinipili itong mga nominees and the awardees itself? Actually, yung part ng council kasi iba-iba kami, no? So, ako, isang fashion designer. So,
most likely ako yung nakatutok para sa fashion and arts. Then we have also from the business and lifestyle, we have Sunsmart. And we have naman din at the Crown Plaza, we have po Zinzone Magazine, nasa entertainment, news, sports naman po sila. So, yun po yung pagkaka-categorize po namin council para po tumutok sa bawat tawag dito, sa bawat categories. Sir Don, gaano nyo ba katagal pala pinipili o nire-review yung mga nominees? Matagal ang proseso, no? Actually, nag-start na, inumpisahan po namin ito actually over mga 2 months na, no? Prior dun sa ating pong launch. So, matagal ang proseso. It's because po, pilit po namin chine-check kung sino po ba talaga yung pwede po natin i-recognize. Marami po kasi mga nominees po na nakatrabaho na po natin over the years. So, sometimes po, nakatutok tayo doon kasi nakasama na po natin sila eh. Tapos meron naman po mga personalities na na-recognize na din ng ibang award-giving bodies na gusto rin naman natin i-recognize din sila. Sir Don, for the record lang, sa data lang, ilan ho ang nominees natin ngayon? At saka yung ilan yung mga naipasa sa inyo na pinagpilian ninyo? So far, meron na tayong over like 50 plus. So I'm expecting over 100, like last year natin, over 100 tayo eh. So papalo siguro po yan o mas marami pa. Awardees yan, sir, tinutukoy natin. Yes. Over 100. Yes. Approx po natin. Yes. Sa 4 po na category. Yes. Alright. Tapos maganda dahil very diverse nating ating mga nominees ngayon at mga awardees kasi hindi lang tayo nakatutok sa fashion and arts. Actually, meron din tayong drag queens na i-recognize. Meron din tayong mga cosplayers na nag-represent ng bansa natin sa ibang bansa naman, no? So, marami po. I mean, lahat po ng kategorya siguro ng arts ay mapagbibigyan po natin ngayong taon. Sir Don, last one na lang for me. Saan ho ba gaganapin yung Lustre Awards natin ngayon? Siyempre, wala nang iba kundi po sa Crown Plaza Manila Galleria. Ito na po yung tahanan po ng Lustre Awards ever since na nag-start po tayo noong 2019. So sila po yung katulong po natin para sa award night na ito. And sir, message nyo na rin sa mga nag-aabang po, sa mga posibleng ilalabas natin mga pangalan ng nominado? The nominee. Siyempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po tayo dahil nandyan po kayong lahat para po tumutok at sumuporta po sa ating pong Lustre Awards 2023. Starting po tomorrow, maglalabas na po tayo ng mga pangalan po, mga awardees natin. Actually, marami, may mga nakalinya na din po tayo. Pero sa taon po na to, ganun pa din, meron pa rin po tayong mga luminaries. Katulad po nung isang taon, nagkaroon po tayo ng maraming mga luminaries. Ito po yung pinaka-highest award po na ibinibigay po natin taon-taon. So, mag-expect po ang lahat na hindi lang po sikat na pangalan, kundi po karapat-dapat para po dun po sa ating pong recognition. Alright, thank you, Sir Don. Very nice. Thank you. Sir Don, kasabay din po dito ang Metro Fashion Ball, right? Sino-sino po ang mga designers sa Metro Fashion Ball? Nakakatuwa dahil ngayong taon po meron po tayong 25 brands at saka designers po. Kasama na po dyan yung ating pong international designers na coming from USA and coming from Vietnam. So, ganun pa din po, mula po Apari hanggang Hulo, meron po tayong representation, no? Kasi marami po tayong mga designers from Cordillera, from Baguio po, from Abra, meron po tayo, down to Quezon, Batangas, meron po tayo, at Cagayan de Oro City. Alright. Okay, thank you po. Thank you, Sir Don. Thank you, Sir Don. Ano na lang, sit nurse.